Mga ka-able, nandito kami ngayon sa Quezon City Memorial Circle para magtanong sa iba't ibang henerasyon kung ano ang kanilang pananaw ukol sa kapansanan. Kaya sama-sama nating alamin ang kanilang mga kasagutan. Ano? Tara! Okay, so magandang hapon po. Ako po si Joash. Ano po ang pangalan nila? Chris po. Chris. JC. JC. John Paul po. John Paul. Grace. Grace. Elias Elias po. Ilang taon na po kayo, sir? 27. 27. 24. 24. 23. 23. 48. 48. 43. Kapag po ba naririnig niyo ang salitang disability or kapansanan, ano po ang pumapasok sa isip niyo? Para sa akin, ang nasa isip ko, which is sila yung mga taong may mga kakulangan sa sarili, like sa mga through physical, or pwede nang makikita natin through mentally, kaya sa mga galaw din ng tao. Okay. Ano po sir, may mga sakit po sa mga, nangyari, mga bulag yan, mga pilay. Nakakawa. Nakakaawa. Ano pa po? Parang nakakalungkot. Nakakalungkot. Yung mga na-accident or yung iba ay galing din sa pagkakasakit. Mahirap yun. Siyempre yung depende naman yun sa pag-ano ng kapansanan. Yung kapansanan, halimbawa, normal tayong taong nabuhay sa mundo. Linabas tayo na walang kapansanan bago nag-discuss siya. Siyempre doon natin makikita yung kapansanan na talagang mahirap. Buti kung inborn tayo na kapansanan, okay lang yun. Parang inborn din sa sarili natin yun, na pinanganak tayong inborn na kapansanan. Yun ang pagka-alam ko. So sa tingin niyo po, mas nahihirapan po ba mag-adjust yung mga taong nagkakaroon na lang ng kapansanan pagtanda nila kaysa sa mga pinanganak na may kapansanan na talaga? Sa tingin niyo, paano po dapat natin sila tratuhin? Para naman po sa akin, kung paano natin sila tratuhin is parang normal lang din ang tao, kasi tao lang din naman sila, may nararamdaman katulad din natin. So kahit pa sabihin natin na may kakulangan yung isang tao, di po dapat natin sila minamaltrato. Sa totoo lang, syempre mas masakit din para sa part nila na kakulangan na nga sa kanila, tapos paparamdam pa natin yung mga ganung bagay. Kung normal lang po, para sa mga, parang trato niyo po sa mga sa normal na tao, ganun rin po. Pares mo. Para po sa akin. Huwag husgahan at saka huwag maliitin. Dapat tratuhin natin sila ng maayos yun kasi disability na nga sila eh. Katulad ng mga lumpo, yung mga bulag. Tapos yung iba dyan, hindi na nakakarinig, hindi nakapagsalita. So, kailangan talaga i-treat sila ng maayos kasi sila yung walang mga trabaho minsan. Pero yung may mga disability na may trabaho naman, depende kung anong klaseng disability na meron sila. Iba-iba kasi yung mga ugali ng tao eh. Pag sa akin, unawa na lang tayo. Kasi yung iba pag may kapansanan, inaano pa eh. Yung tinutuya-tuya na parang ganito. Dapat yun, maawa ka din. Kasi hindi naman gusto niya na maging ganyan siya. Yun ang paggusto sa sarili ko. Eh kasi yung iba, yung pag wala, parang makikita mo lang sa hindi mo tutulungan. Ganyan. Sa tingin niyo po, bakit kadalasan yung mga tao parang binibigyan sila ng feeling of parang kulang sila or hindi sila enough? Siguro may mga tao talagang hindi na natin maisip na nagagawa nilang masabi or iparamdam sa ibang tao yung ganung bagay, lalo na sa mga taong may kapansanan. Siguro sila yung mga taong may kulang sa pag-intindi at kulang sa pag-unawa. Tingin niyo po kung bakit natin dapat tratuhin normal lang sila? Kasi po tao lang po sila. Kasi nga, yun nakakawawa ako. Kawawa po kayo. May kapansanan. Ngayon na nalaman na natin ang iba't ibang pananaw ng mga tao ukol sa kapansanan, ano-ano nga ba ang mga hakbang na maaari nating gawin patungo sa wastong pagtrato sa kanila? Una ay ang pagsusuri at pag-aaral ukol sa mga barriers. Ano nga ba ito at ano ang koneksyon nito sa mga tao may kapansanan? Ikalawa ay ang pagsali sa mga Disability Awareness and Sensitivity Training. Maaari kayong pumunta sa inyong mga LGU para dito. At higit sa lahat ay ang pagsasaisip at pagsasapuso ang pagtrato sa mga taong may kapansanan bilang ating kapareho. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli,
Paalam mga ka-Evolve.